Last episode. Come in, Patrick. Niluwagan ni Emily ang pagkakabukas ng pintuan. Have a seat. Nagtaka si Patrick sa pagiging kalmante ng dalaga matapos na nangyari sa ospital. Umupo si Emily sa mismong tapat ng inupuan niyang sofa. Why do you want to have me back, Patrick? Alam mo namang matagal na kaming nagsasama ni Francis. It doesn't matter to me. Of course. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Emily. You're kind of deal with your random woman. Hindi nga pala issue sa yung bagay na yan. Sunod-sunod ang iling niya. Not with you, Emily. Those women didn't mean anything to me. While you, just the thought of you in someone else's arms drives me insane. I can't bear it. Tinitigan siya ni Emily, and with pain in her eyes, ay isinumbat nito ang nakaraan. You believed that I had an affair with your father. Kaya tinalikuran mo ako ng gabing yon. I was so wrong to believe that. And I could never forgive myself. I left because I couldn't stand the thought of you and my father together. I felt so mad and jealous that my first impulse was to run away as fast as I could. Before I do him harm. He was my father, for God's sake. Kinabukasan ay nagbalik ako para pakinggan ang paliwanag mo. I was ready to forgive you and to start anew. But you were gone. Halos mabaliw ako sa paghahanap sa'yo. I hated myself for not knowing anything about you. Walang nangyari ng gabing yon. Siguro ay napagkamalan lang ako ng papa mo na ako si Joanne. I was so sleepy. Hindi ko pa alam noon na buntis ako. Naalala niya ang gabi bago siya umalis papuntang abroad. That was the first time na nakatulugan siya ni Emily. Akala ko'y nananaginip lang ako na yakap-yakap mo ako. Pero sigurado ako na walang nangyaring higit pa doon. I know, God, I know. Nilapitan ni Patrick ang dalaga. Umupo sa tabi nito tinawakan sa magkabilang balikat. Because if he touched you, he would surely make noise. And he would have recognized you at once. Nag-blush si Emily sa ipinapahiwatig ng binata. Ganoon ba talaga siya kaingay? That was so embarrassing. I missed that blush, babe. And I missed you so much. Please, hayaan mong makabawi ako sa mga panahong nawala sa atin. Aalagaan ko kayo ng anak natin. Madamdaming pakiusap nito. Alam kong mahal mo si Francis, but I will make you love me too, more than you actually love him. I love Francis, pero hindi sa paraang alam mo. Nagtatanong ang mga mata ni Patrick. Francis is my guardian and my first cousin. She continued. What? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Nagliwanag bigla ang mukha nito. And Joanne is my sister. Sister? Gulat na ulit ni Patrick. Really? Bakit ganoon ang trato niya sa'yo? Si Francis na nakikinig pala sa dulo ng hagdan ang sumagot sa tanong na yon. Bumaba ito para harapin sila. That's because we're all not related by blood. What do you mean? Nanlamig ang mga palad ni Emily. No, please, don't tell me. Nabasag ang tinig ng dalaga. Patrick instantly wrapped his protective arms around her. I am not your cousin, Emily. And Joanne is not your sister. Inampun siya ng parents mo after 10 years of marriage na hindi sila magkaanak. Anak si Joanne ng isang kasambahay ni Mama Amira na nabuntis ng dating amo nito. Pagkapanganak nito ay binayaran nito ang mami mo at pinaalis sa lugar na yon. Ako naman ang anak sa pagkadalaga ng best friend ni Mama, si Grace Arellano. Itinakwil siya ng mga magulang at nawala siya pagkapanganak sa akin. May isip na ako nang maparalyze ang matandang Arellano due to stroke. Ipinahanap nito si Grace and they found me. Hindi ako binigay ng Mama pero pumayag itong pag-aralin ako ng matanda. Joanne heard all about it and eventually found out about her own identity. Since then, she acted weirdly. When you were born, lalo siyang lumala. Pinagselosan niyang atensyon na ibinibigay ng lahat sa'yo. She saw how much I adored you. She tried to catch my attention, pero sa ibang paraan. Dahilan yun para iwasan ko siya. That night before the accident, she tried to seduce me. I was young, Emily, and I almost gave in. Pero naisip ko na parang kapatid ko na siya. Sinabi ko na sasama ako sa recital mo. Para lang magkaroon ako ng dahilan na iwanan siya. She was so frustrated. At sa'yo ibinaling ang galit. Kaya siya nagpaiwan ng gabing yon.
I was only too thankful na hindi siya napabilang sa traumatic experience na yon. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin to? All the while I thought you were the only family I've got here. All these years, Francis. Inoobliga mo ang sarili mo na alagaan ako, gayong hindi naman pala tayo magkapamilya talaga. My mom treated us both like her own children, Emily. It's not a matter of blood relationship. Among us three, ikaw lang ang tunay na Pascual. And yet, ikaw pang napagkaitan ng magandang buhay. I tried my best to save that old house. Because it's the only thing na maiiwan ng iyong ama sa'yo. Ang lupang iniwan ng Papa Jerome sa akin ay inilipat ko na sa pangalan mo. It was legally yours when you turned 18. Wala kang dapat tanawing utang na loob sa akin sa pagpapaaral at pagsuporta ko sa'yo financially. Because everything was all yours from the beginning. I have loved you, Emily, like my own sister. It was so hard for me to leave you. But I had to do that. You were not a child anymore. I knew that someday, somebody will take my place para alagaan ka. So I had to start preparing for my own future. Ipinakuha ako ng bunsong kapatid ng ina ko sa Ireland. Pinagdalubhasa at ipinamana sa akin ng ilang machine shops ng Arellano na hawak ko ngayon. Kasama na rin ang bahay at lupang ito. Hindi mo dapat ginawa yun, Francis. Para sa iyong mga lupang iniwan ng Tito Jerome. You've done more than enough for me. It wasn't enough, Emily. You could have had so much more. If only your mom didn't die that night. Kung hindi ako umupo sa harapan, kayo sana ng mami mong nakaupo doon. And she wouldn't have died trying to protect you. Akalain mo bang sa'yo ang pinakamahabang piece? At sa'yo din ang pinakamalakas na palakpak? Siyempre, ano pa nga bang gagawin ko dun kundi sa pilitang pumalakpak? Panunokso ni Francis kay Emily habang pauwi ng mga ito. Mami, nang-aasar na naman si Francis. Naniwala ka naman dyan ang galing-galing mo. Pag-aalo ng ina niya. Kanino ka pa ba naman magmamana kundi sa mami mo? May pagmamalaking sabi ng ama niya. Sulit naman ng pagsama ko kahit kamuntik na akong makatulog sa pyesa mo. Madami kasing pagkain. Nilingon pa siya ni Francis mula sa passenger seat ng kotse habang siya naman ay nakakalong sa ina sa backseat. Isang malakas na hampas sa batok ang iginanti niya dito. Hindi pa nakontento, dumukwang pa siya para kurutin ang binatilyo. Humalakhak naman si Francis habang panayang iwas sa mga kamay niya. Magsitigil nga kayong dalawa. Ikaw, Francis, wala ka nang alam kundi lokohin si Emily. Paano kasi, Pikon? Tingnan niyo pulang-pula po ang bata sa inis. Sinundan pa nito ng nakakalokong tawa. Yun ang huling natatandaan ni Emily. Ang sumunod na namalaya niya noon ay ang malakas na sigaw ng mami niya at ang nakakabinging banggaan ng mga bakal. And then everything went black. She was only 10 years old nang mawala ang mami niya sa car accident na yon. Niyakap siya nito at itong napuruhan ng araw na yon. Tumusok ditong nakausling bakal mula sa truck na nakabangga sa kanila. Bakal na dapat sana ay sa kanya tumama, pero sinanggayo ng ina. Bahagya lang yung tumusok sa kanang balikat niya nang tumagos yun sa katawan ng ina. Magmula noon ay nalulong sa alak ang daddy nila. Napabayaan ng negosyo at pataniwan ng palay at tubo. A year after ay nagkaroon ito ng liver cirrhosis at iba pang komplikasyon sa puso at bituka. Halos 1 taon din ang pinagdaanan nitong hirap bago iginupo ng karamdaman. Lahat ng mga ari-arian nila ay naibenta. Ang natira lang ay ang malaking bahay na nakasangla din sa bangko. Ibebenta na dapat yon bago mailit ng bangko. Pero tumanggi si Francis na ng mga panahong yun ay nagtatrabaho na bilang junior machine operator sa pabrika. He struggled to pay the monthly dues at nangakong tutubusin niyon sa bangko pagdating ng araw. Ang bahay na yun sa probinsya ay minana pa ng kanyang ama sa lolo nito. Ganoon din ang mga lupain na ibenta na. Hindi pumayag si Francis na mailipat din ang bahay at lupa sa pag-aari ng iba. Matapos ang ilang sandaling pagbabalik tanaw ay muling bumalik sa kasalukuyan ng atensyon ni Emily. Galit nitong binalingan si Francis. Napakapasaway mo. How could you blame yourself for what happened? Kamuntik ka na rin mawala noon. You were comatose for how many days, Francis? And I wished I never woke up. Mahinang bulong ng binata. His mind was also drifting somewhere in the past. Kumawala si Emily kay Patrick. Nilapitan niya si Francis at pinagsusuntok sa dibdib. How dare you? Kayo na lang ng titang naging karamay ko noon and you wish that you were gone too? How could you wish to leave me like that? Niyakap siya ng mahigpit ni Francis.
Napakahirap sa akin na makita ang daddy mo na unti-unting pinahihirapan ang kanyang sarili. And seeing you suffer sa pagkawala ng buhay ng mommy mo at ng katinuan ng daddy mo. Joanne blamed you for everything. And you unconsciously blamed yourself too. You never touched your piano again since that accident, Emily. It was such a waste. You could have been a great pianist like your mom. Amelia will do that for me. I'm sure she has inherited the talent. If not from me, from her father. Sinulya pa ni Emily si Patrick na nanonood lang sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata. At sabay nagdumaloy ang alaala ng gabing mahuli siya nito sa music room. Patrick's eyes sparkled with passion. Habang si Emily ay namula sa alaalang yon, muli niyang binalingan si Francis. Dapat ay noon mo pa ipinagtapat sa akin to, Francis. Para naintindihan ko kung bakit ganoon na lang ang galit ni Joanne sa akin. Inisip ko na hindi na kailangang sabihin sa'yo. Ayokong masira ang pagtingin mo sa akin as your big brother. At si Joanne naman ay lumayo na pagkawala ng daddy mo. Sa panahong nasa Maynila siya noon ay panay ang kumbinsi niya sa akin na sumunod sa kanya. Hindi niya matanggap ang atensyon at pagmamahal ko sa'yo. Kaya pilit niya tayong pinaglalayo. Isa pa yun sa dahilan kaya naisip kong umalis na muna para sa ikatatahimik ng kalooban niya. Hoping na sa pagbabalik ko ay matino ang pag-iisip niya. Sa tingin ko'y nasagap ng radar niya noon na pauwi na ako ng Pilipinas. Kaya kanya kinuha. Pinutol ko kasi ang lahat ng komunikasyon ko sa kanya mula nang umalis ako. At ikaw lang ang alam niyang paraan para makipag-reconnect ako sa kanya. Kaya pala mula nang magbalik si Francis ay hindi man lang ito nagkaroon ng interes na dalawin o tawagan man lang si Joanne. Ni hindi nito kinamusta ang kalagayan ng babae sa bagong pamilya nito. Kung sinabi mo sa akin ang lahat noong magpaalam ako sa'yo, hindi na sana ako lumabas ng Maynila para puntahan si Joanne. Then I wouldn't have met you, Emily. Sa pagkakataong yun ay sumali sa usapan si Patrick. Nilingon ito ng dalaga. You have Irene. You two have long been engaged. Hindi magbabago yon, dumating man ako hindi sa buhay mo. Hindi makapaniwalang napangisi ang binata. I thought I already made that Irene issue clear. How can I marry her if I fell in love with you? Emily was stunned. You love me? She asked hesitantly. Huminga ng malalim si Patrick at sinuklay ng kamay ang buhok. And I thought I already said that I love you. You were not listening, Emily. It was just a spur of the moment. Ilang babae na bang sinabihan mo ng ganon? You think I was lying? I never said those words to anyone before, Emily. And I will never say them unless I'm so sure about my feelings. Hindi sumagot si Emily. Nagyuko siya ng ulo. Undecided if she would believe his words. Hindi mo ba nararamdaman? I might haven't said that words too often, but I have shown you in 1,000 ways and one. Nagkamali ako minsan, Emily, but I promise that I will never let you down again. Humakbang si Patrick palapit sa kanya. Marry me. I will make you the happiest woman on earth. There was sincere pleading in his eyes when he gazed upon her surprised face. I've been through a heavy passing day about you. Ayoko nang dagdagan pa yun ng isang araw. Are you sure about this? Again, you were not listening. Complain ng binata. You have to learn to live with that, Patrick. Sometimes she can be so dull and so slow. Naalog yata ng hustong utak. Sabad ni Francis sa usapan. Happiness radiating in his eyes. Oh, back off, Francis. Pinandilatan niya ang binata. Madami pa akong dapat malaman tungkol sa'yo, babe. At kakailanganin kong tutor ni Francis. Ha? You can't rely on him. Nakita mo na kung paano siya naglihim sa akin. Look who's talking. Balik ni Francis. Tumigil ka. Singhal niya na nakangiti sa kinikilalang pinsan. I should have known that you are naturally loud. Not only in bed. Tukso ni Patrick. Umakyat ang lahat ng dugo sa mukha ni Emily sa sinabing yun ng binata. Sa mismong harap ni Francis. This man was always embarrassing her. Hinarap niya ito pero hindi niya alam kung anong sasabihin. Patrick caught her arm and pulled her to him. Bago pa siya makapagprotesta ay angkin na nitong mga labi niya. Kissing her passionately. Malaya namang kumapit ang mga kamay niya sa batok nito. Oh great! Go to your room. Huwag kayong magkalat dito sa pamamahay ko, heaven's sake.
Mabilis na lumabas ng bahay si Francis. Bigla namang natawa sina Patrick at Emily. Just when Emily thought that she could not hold it any longer, binuhat siya ni Patrick. Which way, babe? Garal-gal ang tinig nito. Matapos ang mainit na sandali ay bumangon si Patrick at hinalikan si Emily sa noo. Tumayo ito at pinulot ang pantalon sa sahig at may kinuha sa bulsa. Bumalik ito sa higaan at tinunghayan si Emily. Binuksan ito ang palad sa mismong harap ng dalaga. In his hand was a small velvet box. Emily stared at the box. What is that? Binili ko to sa abroad noon. I was about to propose to you that night. Open it. Nakangiti na saad ng binata. Inabot ni Emily ang kahon at binuksan. Lumitaw ang isang white gold engagement ring. Kumikislap ang bawat edge ng diamond. At ang maliliit pang brilyantitos na nakapaikot dito. Kinuha ito ni Patrick at isinuot sa daliri niya. Will you marry me? Emily blinked 2 times bago nakapagsalita. A solitary tear rolled down her cheek. Yes, kinabig siya ni Patrick payakap. I love you. I love you more, she replied softly. I thought I won't hear that from you. Bahagya siya nitong inilayo at tiningnan. You made me so happy, babe. Pangako ko sa'yo, magiging mabuti akong asawa at ama sa anak natin. Naiiyak na saad ni Patrick. Summer, I want you to meet Amelia. Inilapit ni Patrick ang anak sa kapatid niya. Baby namin siya ni Ate Emily mo. From now on, may kalaro ka na. Nagliwanag ang mga mata ni Summer. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ni Amelia. My priceless stones. Nasisiyahang pinanood ni Patrick ang 3 babae na naghahabulan sa bakuran. Nagulat silang lahat ng umalingaw-ngawang galit na tinig ni Joanne. Anong ginagawa dito ng babaeng yan? Nanlilisik ang mga mata nito na nakapokus kay Emily. Rosa, ipasok mo muna ang mga bata. Utos ni Patrick sa yaya ni Summer. Inakbayan niya si Emily at inakay pa upo sa lanay. Kukunin naming flower girl si Summer. And Amelia will be our little bride. Francis will be my best man and maid of honor ang fiancé niya. You are invited, Joanne. Si Francis? Ulit nito. Yes, Francis is finally getting married. Noon pa sana kung nakuha ko lang agad si Emily sa pangangalaga niya. Kung hindi ka gumawa ng eksena, sana rin noon pa kami ikinasal ni Emily. At buhay pa sana ang papa ngayon. Anong sinasabi mo? Anyway, dito kami titira. Akala ko ba sa Antipolo? Tanong ni Emily. Hindi pa tapos ang interior ng bahay sa Antipolo, remember? Up to now? Nagtatakang tanong ni Emily. Hindi ko gustong silipin man lang ang bahay na yun sa loob ng 3 taon. For fear of emptiness I feel inside. Masuyo siyang nginitian ng binata. I told you before, hinihintay ko mag-aayos sa bahay na yon. Ang aking magiging may bahay. Desisyon mo na lang ang hinihintay ng designer. You can't stay here, Patrick! Galit na singit ni Joanne. Go to your condo. What have you got against us staying here? This is a big house. Baling ni tumuli kay Joanne. Hindi ako papayag na tumira sa pamamahay kong babaeng yan. Tumaas baba ang dibdib ni Joanne sa galit. I beg your pardon? This is Marie Alvarez de Torres mansion. And being her sole heir, nasa akin ang lahat ng karapatan na palayasin ka anumang oras na gustuhin ko. Si Summer lang ang tanging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandyan ka pa sa kinatatayuan mo, Joanne. Kung ako sa'yo, sisikapin ko na maging mabuting ina sa kanya. And let me warn you, huwag kang magkakamaling kantiin ang mag-ina ko kung ayaw mong pulutin ka sa kangkungan. Nagkamali ka ng lalaking sinamahan, Joanne. Hindi dapat ang papa. Nang mawala siya ay automatic na nailipat sa akin ang shares ng mama. And that made me the major stockholder. At bariyan na lang ang kinikita ng kapirasong share ng papa sa kumpanya. Ngayon kung puputulin ko ang allowance ni Summer, kukulangin pa ang bariyan yun sa mga luho mo. Anyway, bata ka pa naman. Better luck next time. Bigla namang natahimik si Joanne. Nanigas ito sa kinatatayuan. Pagbalik ng mag-asawa mula sa 2 linggong honeymoon tour around Asia, ay tumuloy na sila sa bahay sa Antipolo. Welcome to our little palace. Tuwang-tuwa si Amelia sa bagong tahanan nito, lalo na sa bagong tayong playground. Si Emily naman ay hindi makapaniwala sa kinalabasan ng bahay. It was fully furnished now.
base sa napili niyang team. Typical western style na bumagay sa structure ng bahay. It was definitely a perfect heaven. Inakyat niya ang kwarto at lumabas sa veranda. Lumanghap siya ng sariwang hangin. How she missed his house and spectacular view around it. And most of all, ang mga alaalang nakapaloob dito. Do you like it? I love it. And I love you so much, babe. Her eyes were moist with unshed tears. Kinagabihan ay napabalikwas ng bangon ng mag-asawa dahil sa malalakas na katok ng pinto ng master's bedroom. Mabilis na nagsuot ng robe ang mag-asawa. Mommy! Patuloy ang kabog ng bata sa pinto. What's wrong, baby? Kinuha ni Emily ang bata mula sa yaya nito. Tabi tayo, Mommy. Napakamot ng ulo si Patrick. Sweetheart, hindi ka na dapat tumatabi kay Mommy. You're a big girl now. No, Daddy. Mommy ko to. Yumakap ng mahigpit ang bata kay Emily. She looked like a doll with long brown curls. Ang mga pisngi nito ay namumula. Kaya nga binansagan ito ni Francis ng Emily Jr. Ayon sa lalaki, mas makulit si Amelia kaysa kay Emily noong araw. Nagkatinginan silang mag-asawa. Wala siyang nagawa kundi itabi ang anak nila. Kinabukasan ay maagang nagpababa si Amelia. Excited pa rin ito sa mga bagong laruan nito. Thank God. Niyakap ni Patrick ang asawa. Kailan kaya kita ulit masusolo? 8 months from now ay dalawa nang mangiistorbo sa atin. Napabalikwas ng bangon si Patrick at tinitigan ng asawa. She was glowing. Kakaibang aura ng mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya. Tumawa at niyakap ang manipis na tiyan ng asawa. Hello, my son. Paano ka nakakasiguro na lalaki yan? I just know. Pagkatapos ay napangiti ito at umiling-iling. Pero kahit anong dumating sa atin ay mamahalin ko gaya ng pagmamahal ko sa inyo ng anak natin, babe. At napakasaya ko dahil binigyan mo ako ng buong pamilya. Natawa si Emily doon at kinabig siya. Mas maswerte ako dahil kinumpleto mong pagkatao ko, Patrick. Travis. What? Kunot noong tanong nito. I will name him Travis. He gazed upon her lovely face and kissed her passionately. The next will be Addie, then Lyndon, then Fatty, and Rika. Ano ka? Bakit ang dami? Magtatayo tayo ng basketball team at cheerleading squad. Uumpisahan na natin ngayon. Baka pwede pang gawing triplets ang nandyan sa loob. Swerte mo, pero ang hirap manganak. Minsan pa'y pinatunayan ni Patrick kung gaano niya kamahal si Emily, his beloved precious stone. At makalipas pa nga ang ilang taon ay nabiyayaan pa sila ng kambal na anak. Napakasaya ng mag-asawa, sapagkat masaya at kumpleto ang kanilang pamilya. Lalo na't magkasundo ang mga anak nilang sina Amelia, Travis at ang kambal na sina Addie at Patty. May sarili na ding pamilya si Francis at isang anak na babae at pinangalanan niya itong Sandra. Kada may mahalagang okasyon ay nagkikita sila ni na Emily dahil para sa kanila tunay na pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Minsan sa buhay kung sino pa yung hindi natin ganun totoong pamilya, ay sila pa ang magpapahalaga at magtuturing sa atin na pamilya. Kaya pahalagahan natin ang mga taong dumadamay sa atin sa panahon na bagsak tayo. Dahil siguradong may magandang idudulot yon pagdating ng panahon. Gaya ng kwento ni na Francis, Patrick at Emily. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.